Thank you, Brother Jeff. Magandang hapon po sa bawat isa. Ba't nako po may hindi kaya kandila? Dapat po, ako may hinding kandila. May kipag-fellowship ko po. Mag-share kayo. Sinyer yung salita na ng Ginoo, sinyer po ninyo ang salita ng Diyos at pinag-pray po ninyo yung mga relatives po ninyo. Yun po lang ang dapat nating gawin. At tapos na po ang month of October at tapos na rin po yung pinag-aralan natin na the importance of living in purity. Napakaganda po yung topic po natin, yung tema po natin na living in purity. Napaka-importante po niyan. At ngayon, November na po, month of November, month of po natin yan, yung anniversary po natin. 72 years na po ang Calvary Temple. At yung mga panalangin po ng mga kapatiran natin noon na marami pang kaluluwa ang makakilala sa ating Panginoong Hesus. Kayo po yan. Alam po ba ninyo, meron tayong isang pastor noon na ang ginagawa niya, pagkagaling niya po sa Bible school, aakit siya dito, pinagpipray niya po yan bawat upuan na po yan. Yung upuan na po na yan, pinagpipray niya na mapuno po ang bawat pews na yan. Dahil noon po, baka ito pong kalahati lang to ang member po o dumadalo po dito sa church. Minsan lang po yun. Dalawa pala, isa sa umaga, isa sa gabi. Ganyan na karami. Kaya magkakakilala kami lahat noon. Pero ngayon po, yan po yung kasagutan ng mga panalangin po, ng mga kapatiran po natin doon. Kaya po ngayon, sino po masaya itong November na ito na ise-celebrate po natin yung 72 years ng katapatan ng Diyos sa bawat isa't isa. Pwede ho ba natin bigyan ng palakpak ang ating Panginoon? Lagi ko pong inuulit-ulit ito. Kapag masaya kayo, natural, na-express po niya. Kapag nanonood kayo ng basketball, kapag nananalo po ang inyong team, sumisigaw, tumatayo, at pumapalakpak pa kayo ng gusto po ninyo, yung ibibigay ninyo. Dapat po sa Panginoon, higit pa dyan. Di ba? Hindi na po, sabi nga nung nag-attend po ako ng isang seminar o ng gathering, fellowship ng mga Kristiyano po. Sabi ng MC, dapat automatic po sa atin kapag sinabi ng MC, hindi na po dapat lumalabas yung ugat niya. Purihin naman natin ang ating Panginoon. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Hindi na niya po uulitin ng 2 beses para ipagkaloob ninyo yung pinaka-best ninyo na palakpak para sa ating Panginoon. Dapat po kusa yan. Lumalabas po yan. Amen po ba? Pagmahal po natin ang isang bagay po o ang isang tao, yung papuri niyan talagang umaapaw po sa ating mga puso. Kaya po sa susunod, dapat ganyan na po yung gagawin natin. Gagawin ninyo. Amen po ba? Parang hindi kayo ayaw yata ninyo Napaka lumanay ng amen ninyo. Pero dapat lang po, kapag tayo po ay tunay na born again. At sa hapon pong ito, ating pong pag-aralan naman, yung ating pong topic ngayon. Yung obedience is the fruit of the true repentance. Obedience is the fruit of true repentance. Alam po ninyo, itong obedience na ito po yung isa sa mga nahihirapan po ang mga Kristiyano na sumunod. Marami po. Na kaya yung kanilang buhay, pananampalataya o yung relasyon po nila sa ating Panginoon at yung dapat maranasan nila ng mga blessing ng mga salita ng Diyos ay hindi nila lubusan pong nararanasan. Bakit? Dahil ang problema, yung obedience natin. Sigurado po, nararanasan ninyo yan. Nakikipagbaka pa rin kayo. Tandaan po ninyo, ang kaaway, hindi po siya hihinto na tayo po ay kanyang tutuksohin para yung word na obedience, hindi po natin lubusan na magawa sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Yan po yung ating pag-aaralan. Alam po ninyo, kapag ikaw ay nagrepent sa isang bagay, dapat makita po yung bunga niyan. Tama po ba?
susunod ka. Tingnan po ninyo yung mga galing sa mga kulungan. Pag lumabas po yan, meron silang kasunduan na kapag lumabas yan, every week o every month, nagre-report sila. Pagkatapos, tinitingnan po yan, yung buhay nila. Kung bumabalik ba sila doon sa dati nila o ginagawa ba nila yung kasunduan po nila. Ano po yan? Pinagmamasan, ino-observe po nila. Kung ito nga ay nagbabago sa kanyang buhay. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya, kapag tayo po ay nagsisina, pinagsisihan po natin yung ating mga nagawang mga pagkakamali nung nakaraan, dapat may bunga po yan. Mag-uubay tayo saan? Sa mga pinag-uutos po ng ating Panginoong Jesus, sa mga kanyang katuruan. Basahin po natin ang Matthew chapter 3, verse 7 to 10. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them, ang nagsasalita po dito, ang nagkukwento ay si John the Baptist. Ang nangyari po dito, nasa ilog ng Jordan po yan, nagbabaptize po siya. Marami po ang tumanggap, nagsisi sa kanilang mga kasalanan, pagkatapos po nagpa-water baptize po sila. Katulad nung gagawin po natin sa Sabado. Alam po ninyo, ang water baptism, ito po ay isang simbolo na iyong ipinagmamalaki o hindi mo ikinahihiya na nakilala mo si Jesus. Yan po yung isa. Na matapang ka ngayon, na sinasabi mo sa mga tao, anak na ako ng ating Panginoon. Ako ay isang tunay na born again na. Kaya nga po dito, habang ginagawa po ni John the Baptist, yung nagbabaptize po siya, sabi po dyan, nakita niya ngayon yung mga Pariseo at saka yung mga Saduseo. Ang mga Pariseo po, ang mga Saduseo, ito po nung kapanahunan nila, ito yung mga matatalino o yung mga may alam sa Torah. Yung Torah po, ito yung 5 unang aklat ng Old Testament. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yan po yung Torah at yan po yung tinatawag din na Book of Moses dahil siya po sumulat at Pentateuch. Yan po ang pangalan niyan. Kaya itong mga Sadducees, Pariseo na ito, alam na alam nila ang Torah. Bakit nasabi po ni John the Baptist yung new brood of vipers? Bakit po? Sabi diyan, who warned you to flee from the coming wrath? Produce fruit in keeping with repentance. Dahil alam nila ang Torah, alam nila pong ituro ito, pero hindi naman nakikita sa kanilang buhay, sa kanilang mga gawa, sa kanilang pananalita. Alam lang po nilang ituro. Kaya nga, ang sabi ni John the Baptist sa kanila, kayong mga lahi ng ulupong. Masakit po yun. Ulupong, ahas. Tayo po, hindi po tayo lahi ng mga ulupong. Dahil nakikita po sa atin yung bunga ng repentance. Na talagang repentant po tayo. Sa puso po natin, kung ano po yung pinagsisihan natin, wala na po yan. At yung panibagong buhay na pinagkaloob ng ating Panginoong Jesus, ang siyang nakikita po sa atin. Kaya nga po, ano pa ang sabi ni John the Baptist? And do not think you can say to yourselves, you have Abraham as our father. I tell you that out of this stone, God can raise up children of Abraham. The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will cut down and thrown into the fire. Sabi, ang bawat puno po na hindi nagbubunga ng mabuting bunga, ito po ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Yung apoy po dyan, yung impyerno. Kapag ang isang Kristiyano po, kahit na matagal na po kayo na sinasabi ninyo dito sa Calvary Temple, kahit na sabihin po natin na kasintandaan ninyo ang Calvary Temple at hindi naman kayo nagbubunga, puputulin po kayo ng Diyos. Pero mahabagin pa rin ang Diyos. Umabot ka pa rin sa 72. Mahabagin po ang Diyos. Ang ibig sabihin, binibigyan pa po tayo ng chances ng ating Panginoon. Kaya nga po, bago tayo magpatuloy, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito.
sa bawat isa't isa na aking mga kapatid na nagbigay po ng kanilang panahon, ng kanilang oras upang ipagkaloob nila ang pagsamba po nila, ang pagpuri, ang pagpapasalamat nila sa inyo sa lahat ng ginawa po ninyo sa buhay po nila, Panginoon Diyos. Panginoon, nagpapasalamat po kami na meron pang ganitong gawain dito sa amin, Panginoon Diyos, sa lugar na ito, na malaya ka namin purihin, malaya ka namin sambahin, Panginoon, at walang pumipigil sa amin, Panginoon Diyos. At nawa, ito po ay maging importansya ito sa amin, Panginoon, maging mahalaga po ito sa amin, Panginoon. Panginoon, malaya ka pong kumilos sa amin, sa kalagitnaan namin, Panginoon Diyos. At kung ano man po yung mga hindrances, Panginoon, yung mga distraction na ginagawa ng kaaway sa aming kaisipan, in the mighty name of Jesus, amin pong nire-rebuke ito, tinatalian at winawaksi ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Panginoon, buksan mo po ang mata ng aming mga puso't isipan, pang-unawa, upang lalo pa po namin, Panginoon Diyos, maunawaan, tanggapin na may kagalakan ang iyong banal na salita. Maraming salamat po, Panginoon. Lukuban mo po ako sa iyong banal na dugo at ang salita mo ang siyang magiging salita ko. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen and Amen. Sige po, yung palakpak po. Papuri po sa ating Panginoon. Ang sabi po ng verse 10, the axe is already at the door of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. Alam po ninyo, bilang mga mananampalataya, inaasahan po ng Diyos. Magbuhat nung makilala po natin siya bilang tagapagligtas natin, at isinuko natin yung buhay po natin, inaasahan niya na tayo ay magbubunga. Tayo ay makitaan ng magandang halimbawa ng mga hindi pa nakakakilala sa Kanya para sila ay maaakit po natin o maidala po natin sila para sa ating Panginoong Jesus. Dapat po may pagbabago. Amen po ba? Yung luma mo pagkatao, wala na yan, burado na. Yung bagong pagkatao mo, yung 2 Corinthians 5:17, dapat yan yung nakikita. Yan po yung patotoo, nagiging patotoo mo. Ikaw ay nagiging ilaw at asin kahit saan ka pumunta. Dapat kahapon po, naging ilaw at asin po tayo sa mga kamag-anak po natin. Na-share ba ninyo si Jesus? Pinag-pray ba ninyo sila bago kayo umalis? Bunga po yan. Dapat ganun po ang ginawa ninyo. Ganyan po yung ginawa po natin. Hindi po tayo sumabay doon sa ginagawa nila. Dahil po kakaiba na tayo. Dapat marunong po tayong mag-obey, sumunod kung ano po ang pinag-uutos ng salita ng ating Panginoon. Isa po yan sa bunga ng repentance po natin. Kaya nga po, pag-aralan pa natin. Ang sabi po nung una natin pag-aaralan, obedience is the fruit of true repentance because obedience demonstrates genuine change. Obedience demonstrates genuine change. Dapat po makitaan tayo talaga ng pagbabago po. Yung genuine, yung bang sinabi mo sa ating Lord, isusuko ko na po ito. Hindi na po ako maninigarilyo, na ako pumanag kasi, na ako pumiminum alak. Na ako magbabayi. Dapat makikita yan sa iyong pamumuhay. Ito po, yung demonstrate genuine change. True transformation is evident in our action. Amen po ba? Lord, dalang mag-amen. Gising ko ba kayo? May kausap ba ako? True transformation is evident, sabi po dyan, in our action. Paano po tayo napupuna? Paano tayo nakikilala sa labas? Paano tayo nakikilala ng mga ating mga kamag-anak? Kung tayo po ay tunay na na-born again na. Hindi ba wala na yung iba, yung mga luma mong pagkatao, yung mga ginagawa mo? Nakikita po nila, napapansin po nila. Kapag nandyan pa yan, ang ibig sabihin po, hipokrito ka sa sarili mo. Sinungaling ka sa sarili mo. Minamak mo ang Diyos.
binabastos mo siya. Dapat kakaiba. Kaya nga po, set apart tayo. Peculiar po tayo. Pinili tayo. Ano po? Hindi po ninyo nakilala ang ating Panginoon na aksidente lamang. Meron pong purpose. May layunin po yan. Para ano? Para yung mga unsaved ones mo, makilala nila sa pamamagitan mo. Doon sa buhay mo. Doon sa binago po ng ating Panginoong Hesus. Sa Matthew chapter 3 verse 8, produce fruit in keeping with repentance. Produce fruit in keeping with repentance. Dapat may bunga po talaga ito. Makitaan po tayo. Dahil po, yung naitanim na seed sa inyo, sa bawat isa't isa sa atin, yan po yung salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 12, ito po ay buhay at mabisa. Kaya nga, may pagbabago sa bawat buhay po natin. Noong matanggapin natin ang ating Panginoon at marinig po natin ang kanyang salita. Nagbago po tayo. Tama po ba? May nagbago pa po ba sa inyo? Napansin ho ba ninyo na may nagbago sa inyo? Magbuhat po noong tanggapin o pag-aralan ninyo ang salita ng Diyos. Dapat lang po. Kaya nga po yung produce fruit, dapat yung seed na yan, dapat lumalago po yan. Para mamunga. Ano po? Para mamunga yan. Dapat makitaan po tayo. Kaya nga si John the Baptist, sinabi niya dito sa mga Pariseo at saka sa Duseo po, produce fruit in keeping with repentance. Kasi walang nakikitang bunga sa kanila. Dapat po tayo makitaan po tayo. Kahit saan tayo pumunta. Natatandaan po ninyo yung asin at saka yung ilaw. Ano po yung liwanag? Ang asin, dapat, ano po yan? Ano ba ang trabaho? Ano ba yung naibibigay ng asin? Nagpipreserve po yan, nagbibigay ng lasa. Ganyan din po tayo. Inihantulad po tayo sa asin. Na kahit saan tayo pumunta, dapat, ano yan? Nagkakalasa po tayo. Ano po? Kapag ang asin nawalan po ng lasa, ang ibig sabihin yan, itapon mo na. Hindi mo na maibabalik yung pagkaalat niyan. Sabi ng salita ng Diyos, itapon mo sa labas, tatapak-tapakan na lang po yan. Kaya huwag ninyong hayaan na mawalan ng alat ang inyong mga patutuo. Dahil pag nasira po yan, wala na kahit na anong gawin mong magpatutuo po dyan. Lawentana, totoo, meron ng question mark. Hindi mo na maibabalik yung alat ng asin. Yung ilaw, kapag sinindihan mo ang ilaw, hindi mo siya itinatago. Pag born again po tayo, pinagmamalaki natin yan. Na born again tayo. Wala pong secret agent sa mga born again. Hindi po nakatago ang pagka-born again po natin. Na ang tagal-tagal na pala, 10 years na kayong magkasama ng kaibigan mo, hindi niya alam na ikaw ay born again. Something is wrong. Ang ibig sabihin nun, hindi ka talaga na born again. Kinahihiya mo si Jesus. Dapat po, lantaran tayo ngayon. Bakit sila? Masama ang kanilang ginagawa. Pero lantad na lantad po nilang ginagawa. Hindi po natin kinamumuhian ang mga kapatid po nating mga lesbian. Yung mga bakla, ang kinamumuhian po natin yung espiritong nasa sa kanila, sumasakot po sa kanila. Bakit sila lantaran sila? Bakit tayo na sinasabi natin, nakilala natin ang totoong Diyos? Bakit nahihiya po tayo? Dapat nga, ipagmalaki natin, di ba? Tama po? Kaya nga po, walang sikretong Kristiyano. Amen po ba? Kaya dito, ano ba ang dapat makita sa atin? Yung bunga po ng Holy Spirit. Ano ba ang bunga ng Holy Spirit? Love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-discipline. Yan dapat nakikita rin po sa atin. Amen po ba? Kaya nga po dito makikita natin, sa John chapter 15, kung babasahin po ninyo yan, ang sabi po dyan, yung mga branches, yung mga puno, yung mga sanga na hindi namumunga, pinuputol po yan. At yung mga namumunga naman po, pinuprune.
tinatanggal yung mga tuyong mga dahon at yung mga maliliit na sanga na hindi po patay. Di ba? Sa amin po, meron kaming kalamansi. Kapag kukuha po ako ng kalamansi, aani po ako ng kalamansi, nakikita ko yan. Yung mga sanga na natutuyo, ang ginagawa ko po yan, pinuputol ko. Malutong na la. Kasi nga, wala na silang buhay. Kapag pinutol ko po ng ganyan, tapos babalikan ko, titignan ko, meron na naman umuusbong na another po na mga sanga. Ano po? Yan po yung ibig sabihin dito. Sa atin po, marami pa po tayong dapat ipaprune sa ating Panginoon. Hindi ba ninyo nararanasan po kung yung mga ugali ninyo unti-unti nababago, natatanggal? Ano po, yung init ng ulo, yung kung sinungaling ka, kung mapangupit ka, kung mapangopya ka, kung estudyante ka, natatanggal po yan. Ano po, yan yung tinatawag na pruning para ikaw ay mamunga, maging maganda kang halimbawa. Tingnan po natin itong Jeremiah chapter 34 verse 15. Recently, you repented and did what was right, following my command. You freed yourselves, your slaves, and made a solemn covenant with me in the temple that bears my name. Tignan po natin ang kwento ni Zacchaeus. Sino po ang nakakaalam sa kwento ni Zacchaeus? Si Zacchaeus po, dito sa ating babasahin sa kwentong ito, basahin ko na po dire-diretso, baka abutin po tayo kasi ng alas 4 3:01 na Luke chapter 19 verse 1, Jesus entered Jericho and made his way through the town. There was a man there named Zacchaeus. He was the chief tax collector in the region and he had become very rich. Itong si Zacchaeus po, marami na po siyang nababalitaan sa ating Panginoong Jesus. Nabalitaan niya kung paano siya magturo na may kapangyarihan. Nababalitaan niya rin po kung paano ang ating Panginoong Jesus, kahit saan siya pumunta, nagpapagaling siya. Yung mga bulag nakakakita, yung bingi nakakarinig, yung pipi nakakapagsalita, yung pilay, yung lumpo nakakalakad, yung patay nabubuhay po. Nababalitaan niya yan. Kaya po, sa isip niya, ang gusto niya, makilala niya ang ating Panginoong Jesus. Makaharap niya, makasalubong niya. Kaya nga po, noong mabalitaan niya na pupunta siya sa lugar nila, sa Jericho, talagang pinaghandaan niya po ito. Ano ang sabi sa kwento? Siya ay, isang chief. Hindi lang basta tax collector, isa siyang chief. Kung sa atin po ngayon, siya po yung regional director ng BIR. Mataas po siya sa Region 3. Siya po ito. Kaya noon pa man, ang mga tax collector po, mayaman na hanggang ngayon. Walang pinag-iba, ang kwentong yan. Kung atin po, kaya nga habang akin pong pinag-aaralan, Lord, bakit hindi po nagbago? Bakit yung noon at saka yung ngayon, bakit parehas? Pero lalo pa atang naging sakim sa pera. Kaya nga po dito makikita natin dito, ang sabi diyan nung mabalitaan na niya, nandyan si Jesus, nakisabay po siya sa maraming tao dahil si Jesus pag pumunta sa isang lugar, para po siyang isang superstar. Nandyan po, pumupunta lahat ang mga tao. Si Zacchaeus po, ang sabi po dito sa kwento po natin, sabi niya, he tried to get a look at Jesus, but he was too short to see over the crowd. Dahil yung mga tao, yung mga kasama niya po, ay mas matatangkad sa kanya. Siguro po, mga 5'12 yan, 6'12, 6.5. Si Zacchaeus po, 4'12 lang siya. Kaya hindi niya makita. Pero, buo po yung puso niya, sa isip niya, na makita niya talaga si Jesus. Gusto niya magkaroon siya ng relasyon kay Jesus. Kaya ang ginawa niya? Kapag ang isang tao, buo ang kanyang puso na magbago yan, gagawa ng paraan yan. Ano ang ginawang paraan ni Zacchaeus dito? Sa kwentong ito, sabi po niya, so he ran ahead. Kaya tumakbo siya, inunahan niya yung mga tao. Ano po ang sabi diyan? And climbed a sycamore fig tree beside the road, for Jesus was going to pass that way. Nakita niya po yung
yung sycamore fig tree kung saan daraan po ang ating Panginoon, inunahan na niya. Umakyat po siya doon. Kumuha siya ng magandang pwesto, tinitingnan kung parating si Jesus, ito yung sycamore tree, ako si Zacchaeus po. Ayan, kitang-kita ko, kumuha ako ng magandang ng posisyon. Kitang-kita kung parating niyan si Jesus. Kaya nga po, nung si Jesus ay palapit na po, doon sa sycamore tree, ano po ang sinabi ng ating Panginoong Jesus. Sabi po dyan, when Jesus came by, He looked up at Zacchaeus and called him by name. Zacchaeus, sabi niya po. Siguro nagtaka si Zacchaeus, ano po? Ba't alam ni Jesus yung pangalan ko? Hindi pa naman kami nagkita. Pagbabasahin po ninyo ang Bible, katulad po ni Nathaniel, nung nasa ilalim siya ng fig tree, alam ni Jesus kung anong ginagawa niya doon, pero hindi pa rin sila magkakilala. Alam po niyo si Jesus, all-knowing po yan, alam niya. Kaya nga yung ibang mga kwento po, kapag nagkukwento siya ng ganyan, nagtuturo siya, meron pong nag-uusap dyan. Sinusuway niya kinukorek niya Alam niya yung mga iniisip po nila. Kaya ito po, posible ito. Kaya nga si Zacchaeus po, nagtaka siya, bakit kilala niya ako? Bakit kaya yung puno ng sycamore fig tree nandoon? Hindi po aksidente na nandoon yan. Yung purpose niyan, para si Zacchaeus, aakyat po dyan para makita niya at matagpuan niya si Jesus. Doon pa man, nakaplano na po yan. Alam po ba ninyo na kayo na naririto ngayon, noon pa man nakaplano na yan. Kahit na yung mga bisita po natin ngayon. Alam na po ng Panginoon yan. Nakaukit na po yan sa palad po natin o yung parang blueprint po natin. Alam na po ng Diyos yan. Alam ng Diyos kung sino yung nakikinig at hindi. Ay yung naglalaro sa inyong mga isipan. Alam ng Diyos sa kasalukuyan yan. Kaya nga po dito, ano ang sabi ng ating Panginoon sa kanya? Quick! Sabi niya po dyan. Quick! Sabi po, come down, I must be a guest in your home today. Zacchaeus quickly climbed down and took Jesus to his house in great excitement and joy. Talagang sabi siguro ni Zacchaeus, salamat to face si Jesus. Magiging bisita ko pa siya sa aking tahanan. At ano po ang nangyari? Ano naman po yung response ng mga tao? Sabi po dyan, but the people were displeased. Bakit? He has gone to be the guest of a notorious sinner. They grumbled. Yung notorious sinner po dito, yung kilalang masama. Kilala po nila si Zacchaeus bilang chief tax collector. Maraming dinaya siguro si Zacchaeus. Kaya naiinis sila. Si Jesus pupunta sa bahay nitong makasalanan na taong ito? Tandaan po ninyo ang ating Panginoong Hesus. Hindi po siya namimili ng tao. Mahal po ng ating Diyos ang bawat isa't isa sa atin. Kaya ganyan niya ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. John 3:16. Na kung sino man po ang sumampalataya kanino? Sa ating Panginoong Hesus. Hindi po siya, mapapahamak. Hindi niya mararanasan ang impyerno kung hindi, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Sa English, meron po yan na whosoever, kung sino man. Wala pong sapilitan, nasa sa atin. It is our choice. Kung tatanggapin ninyo o hindi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, dito si Zacchaeus po, sa puso pa lang niya, talagang inasam na niya, dinasire na niya si Jesus. Kaya nga, doon sa Matthew chapter 5 verse 6, may nasabi po nakasulat diyan, blessed are those who are hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Paano ba tayo naging righteous? Saan nanggaling ang righteousness na yan? Hindi ba kay Jesus? Kaya si Zacchaeus, ganito po yung kanyang nasa puso niya. Uhaw siya, gutom siya kay Jesus.
Ano po? Kaya ano po ang nangyari dito? Noong nasa harapan na niya si Jesus, nasa bahay na po sila. Meanwhile, sabi ng verse 8, Zacchaeus stood before the Lord. Tumayo po sa harapan ni Jesus si Zacchaeus. Ano po? Ano ba yung sinabi ni Zacchaeus dito? Dahil sa Matthew chapter 5 verse 8, sinasabi rin po dito, Blessed are the pure in heart, for they will see God. Yung puso po ni Zacchaeus talagang pure. Ang gusto niya talagang makilala niya ang ating Panginoon. At ang sabi po diyan, sabi niya, nung nakatayo na po si Zacchaeus sa harapan po ni Jesus, sinabi niya, I will give half my wealth to the poor. Ipagkakaloob ko po yung kalahati ng aking kayamanan sa mga dukha. Ano po? Inutusan ba siya ni Jesus? Hindi. Marami nang narinig si Zacchaeus patungkol kay Jesus. Ano po? Yan yung nasa puso niya. Kapag ang isang tao, nakilala niya ang ating Panginoon, ano po, yung totoong nakilala niya, ito po yung magiging puso niya. Ano po? Wala na pong mag-uutos sa kanya, maliban lang yung conviction ng Holy Spirit. Kaya nga po dito, ano pa ang sabi niya? Ipagkakaloob ko yung kalahati ng aking kayamanan. Kung ang kayamanan po ni Zacchaeus ay 1 billion, yung 500 million, ipagkakaloob niya yan. May natitira pa ngayon na 500 million. Ano ang ginawa niya? Ano ang sabi niya? Lord, and if I have cheated, kung meron po ako na dinaya ng mga tao sa kanilang mga buwis, I will give them back 4 times as much. Tignan po ninyo yung puso niya. Kung meron po akong dinaya, siguradong meron siyang dinaya. Ano po? Chief tax collector po siya. Ibabalik ko po ng 4 na beses. Sino na kayang gumawa sa atin ito? Sino na po yung may ginawa ka sa ating Panginoon? Humingi ka ng sorry. Pero alam po ninyo, hindi po enough yung ginawa ni Zacchaeus na sinabi na na humingi siya ng sorry sa Diyos o sinabi niya dito na ibabalik ko. Ito po yung sinasabi po nating restitution. Meron kang gagawin na ibabalik mo. Kung ano man po yung ginawa niyo. Baka meron po tayong mga pinangako sa Diyos. Tapos, Lord, dinan mo ko mong obra. Magkaroon lang po ako ng trabaho. Ipagkakaloob ko po yung una kong sahod sa inyo. Lord, ibibigay ko po ito. Pero nung nagkatrabaho ka, nagkaroon ka ng amnesia. Pero ngayon, nire-remind ka ng Diyos, ng Holy Spirit. Ano man po yan. Alam po ninyo, nung nasa Australia po ako, nagtrabaho po ako doon. Nagbibigay po ako ng, glory to God, no? Hindi ko po pinagmayayabang ito. O binubuhat ko yung sarili ko, hindi po. Kung ano lang ang ginawa ng ating Panginoon. Nasa Australia po ako. Sa Australia, meron pong pastor na nag-disciple sa amin. 3 po kami dinidisciple niya. Sabi niya, ganito ang gagawin natin. Nagbibigay na tayo ng tithe sa home church natin sa Pilipinas. Opo. Ngayon, kung saan tayo nag-a-attend, magbibigay pa rin tayo ng tithes. Alam po ninyo, nakipagbaka ako doon. Dahil doon, ang ipagbibigay ko, Australian dollar. Kung magkano yung sahod namin, ganun ang ibibigay namin. Pagdating dito sa Pilipinas, ganun pa rin yung ibibigay namin. May kipagbaka ko po ka rin. Pero alam ninyo, sumunod po ako. Binigay namin yung tithes po namin. At hindi ko naman po nakita na nagkulang po ang Diyos. Pero dumating po yung panahon, dito nakarinig po ako ng hindi maganda. Hinold ko po ang aking tithes. Tanggal ang protection ng Diyos sa akin. Meron kaming tinatayong isang, kasi power, sa lineman po ako. Power line. Meron kaming itinatayo na isa pong tower, malaki po ito, yung 3 ang pakpak, 120 feet. Binuhat po namin yung leg niya, na isa na umaabot po yan sa mahigit po sa 20 feet. Mabigat. Nagkamali po ako ng posisyon. Kaya po nung binuhat ko yan, tinamaan po yung likod ko. Almost 1 month po ako
na hindi makatayo. Ano po? Almost 1 month po na pag humihinga po ako, pinipigilan ko, hindi ko po magawa yung normal na inhale, exhale. Dahil po kapag ginawa ko yon, parang may karayom po na tumutusok dito sa likod na ang sakit na hindi, parang mamamatay na po ako. Ang mga anak ko po dito sa Pilipinas nagkasakit. Ang misis ko nire-remind niya po ako, yung tithes mo, bakit hindi mo binibigay? Bakit ko ibibigay? Kakamasyas ko pa iingkay. Tandaan po ninyo, hindi po natin pwedeng kalabanin ang Diyos, hindi tayo mananalo. 1 buwan ko pong iniinda yun. Umiiyak po ako. Pag umalis na yung mga kasamahan kong kasama ko sa bahay, gusto kong kumain, lalabas ako sa kwarto, gagapang ko. O kaya, bala mo po, matwa ko makakanyan. Kakanyang ko mo po. Step no ako. Ingay. Hindi po ako makakilos talaga. Lord, ano po yung gagawin ko, Lord? Masyas ko pa mo rin, maski masakit pa yung nararamdaman ko. Masakit. Pero matigas pa yung puso ko. Ilang buwan ko pong hindi ginagawa yung sinasabi sa akin ng Holy Spirit. Nabasa ko po itong Numbers chapter 5, verse 6 to 7. Kapag sa Old Testament po, kapag meron kang inagarabyado, meron kang kinuha, dapat ibalik mo yon. May restitution. Hindi lang sorry. Sa atin, sa panahon po natin ngayon, puro na lang tayo sorry sa Diyos Pero walang restitution Alam po ninyo kung ano ang ginawa ko nung talagang hindi ko na magawa talaga. Talagang hirap-hirap na ako. Lord, suko na ako po. Sabi ko sa aking misis, padala ko ito, kung 25 po yung yung tithes ko dito, ginawa ko po 30. Ilang beses po yung 30 na yun. Tapos nagbigay pa po ako ng mga love gift po sa mga pastors. Nung sumunod pa lang ako, sa inuudyok po ng banal na espiritu, gumaling po ako at naalis po yung karamdaman ko at saka lumaya po ako. At magbuhat po noon, hindi ko na po ginawang nakawan o i-hold ang mga para sa ating Panginoon. Nagkaroon po ng malaking aral po sa akin yon. Kaya ngayon, kapag sinasabihan na ako ng kaaway, ang laki ng tithes mo, sabi niya, huwag mo munang ibigay. Ipaikot mo muna. Satanas? Makoka keng ka na akong siping. Kahit po malit. Kaya nga po ako, nagtuturo po ako ng spiritual maturity level 3 sa depth po natin. Itinuturo ko rin po na kahit na yung blessing na tinanggap mo, sapatos, medyas, pantalon yan, t-shirt po yan, anuman po yan, dapat binibigay natin yung para sa ating Panginoon. Ita-tithes mo yan. Kung hindi mo alam ang presyo niyan, punta ka sa SM. Punta ka sa Robinson. Punta ka sa mga department store. Sigurado malalaman mo ang presyo niyan. Ako po, sa tithes ko, lagi pong sobra yan. Hindi ko po sinasakto. Laging sobra. Dahil sa isip ko, baka meron akong hindi pa na-tithes. Kaya laging sobra yan. Laging sobra po yan. Kaya nga po, ito po yung ginawa ni Zacchaeus. Bakit niya alam na dapat niyang ibalik na 4 na beses yung kanyang ninakaw? Bakit po? Dahil si Zacchaeus ay isang Hudyo. Ang isang Hudyo, tandaan, bata pa lang po yan, 6 or 7 years old, itinuturo na po sa kanila ang Torah. Yung Numbers, nasa Torah. Kasama po yan. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Kasama po yan. Kaya nga nung si Jesus, nasa 12 years old, master na niya po ang Torah. Kaya nagtuturo na si Jesus Ganyan po ang mga Hudyo. Kaya po alam ni Zacchaeus yun. Ibabalik ko ng 4 na beses yung mga dinaya ko. Sabi po niya. Hindi siya nagdalawang isip, ay karagol, mauubos yung 500 million ko dito, Lord. Hindi ba pwedeng hulug-hulugan? Hindi po ginawa ni Zacchaeus yun. Binigay niya po yun. Yan yung nasa puso niya. Kaya nga po, ang sabi dito? True repentance, sabi po dyan. Ituloy ko na po, Sabi sa verse 9, Jesus responded, salvation has come to this home today. For this man has shown himself to be a true son of Abraham. For the Son of Man came to seek and save those who are lost. True repentance produces genuine change that leads to the obedience of Christ. Obedience is the visible fruit of an inner heart. Yung inner being po natin.
inner change of heart. Ang puso po natin, sa Psalms 118 ho ba yan, o 119, guard your heart. Sabi po dyan. Hindi po sinabi na bantayan mo si Satanas. Baka lokohin ka niya. Ang sinabi dyan, bantayan mo ang iyong puso. Dahil yan po ay mapaglinlang. Kaya nga yung iba, ang sinasabi? Sana dalawa ang aking puso. Isa na pong paglilinlang yan. Ayan po. Kaya nga po dito makikita po natin yan na ang puso po ni kawikaan niya pala ingay na. Sorry po. Tama ba yan? Kaya nga po dito makikita na po natin yung puso po ni Zacchaeus na talagang pure po. Malinis, dalisay. Talagang po siya, yung kaisipan niya, ito ang gagawin ko. Tinindigan niya po. Tinayuan niya. Hindi na bali yan. Tinayuan niya. Ganyan po yung desisyon. Katatag yung desisyon ni Zacchaeus. Meron po akong gustong i-share po sa inyo. Dito po sa sinabi kong Numbers chapter 5 verse 6-7. Hindi ho ba kayo nag-iisip bakit nakasulat? Ano po ang sabi ng John chapter 21 verse 25? At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat tungkol dito. Sa John chapter 21-25. Sa John chapter 20 verse 30 naman po ang sabi, marami pang himala ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi nakasulat sa aklat na ito. Bakit po? Chapter 20 verse 31. Ano ba ang dahilan, ang layunin? Bakit itong kwento ni Zacchaeus ay naisulat? Para basahin lang ba natin? Ikwento lang ba natin? Pag-aralan lang ba natin? Hindi po. Ito po. Sa John chapter 20 verse 31. Ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang makagkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Amen po ba? Malinaw po ba? Kaya natalayan, kaya naisulat yan. Kaya pinag-uusapan natin ngayon, pinag-aaralan natin ngayon. Kung merong gumawa nito, ano man niyang ninakaw ninyo o hindi ninyo binibigay sa ating Panginoon, kapatid, ang banal na Espiritu nagsasalita ngayon. Dapat may restitution. Hindi po sorry lang. Lord, sorry. Madali pong sabihin ng sorry. Pero yung restitution ang hinahanap po dito. Dapat makita mo yan sa sarili mo. Amen po ba? Kaya natala po yan. Para manampalataya ka na ang ating Panginoong Jesus, kaya kanyang baguhin. Kaya niyang baguhin yung puso mo. Kaya mong gawin yan kapag nanampalataya ka sa ating Panginoong Jesus. Amen po. Pangalawa, obedience is the fruit of the true repentance because obedience reflects surrender to God. Obedience reflects surrender to God. Surrendering to God means aligning our will with His. Pag sinabi pong aligning, nakasunod ka. Naka-align. Kung titingnan ko po ang upuan na ito, kung naka-align po ito, kung pantay-pantay yan, sunod-sunod, ang sasabihin ko po sa inyo, dahil nakikita ko dito, hindi po. Hindi sila naka-align. Ganyan-ganyan po sila. Ang naka-align, dire-diretso po yan. Pantay-pantay sila. Dapat tayo, yung pagsunod po natin sa ating Panginoon, nakikita natin na naka-align tayo, nakasunod tayo doon sa kanyang mga kautusan. Hindi po tayo gumagawa na sarili nating pamamaraan. Dapat naka-align. Amen po ba? Kaya po, sabi diyan, surrendering to God means aligning our will with His, and obedience is the natural outcome when we surrender to God. Obedience becomes a lifestyle of doing His will.
Kapag naka-align po yan, natural po yung outcome niyan. Talagang makikita mo, sumusunod kayo, ipinamumuhay mo ayon sa mga utos po ng ating Panginoong Jesus. Pag naging lifestyle mo yan, ang sabi nga po natin, at yun nakasigendaya na eh. Kaya agagawa na yan. Kaya hindi mahirap sa kanya eh. Nasa dugo na niya yan eh. Ano po? Kapag yan po ay nangyari sa atin yan, nasa dugo na po natin yan. Lagi tayong nakasunod sa mga utos po ng ating Panginoong Jesus. Ano po ang sabi ng Matthew chapter 7 verse 21-23? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Lord, buklat yo po. Buklat yo po rin matadareng puso ang pong matadareng pangunawami. Ito pong binasa natin ngayon, napakabigat po nito. Kukuha po ninyo. Ang sabi po dyan, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Hindi po lahat na nag-a-attend sa Calvary Temple na nakataas ang kamay, nagsasabi ng Amen, nagbibigay ng offering ng tithes, papasok sa kaharian ng Diyos. Pastor, makanano yan? Ano po ang sabi? Ituloy natin. But only the one who does the will of my Father who is in heaven. Ano ba yung will? Ano ba yung kalooban ng Diyos na pinagagawa niya sa iyo na ayaw mong sundin, na gumagawa ka na sarili mong pamamaraan? Tignan po natin ito. Dito po marami ito. Sa tithes na lang po, sa pagkakaloob. Lord, hatiin ko po yung tithes ko. Yung kalahati, ibibigay ko po sa inyo. Yung kalahati, pangtutulong ko po. It seems good. Ano po? Parang tama. Kalooban ba ng Diyos yan? Yan ba yung utos niya? Yan ba yung naaayon sa salita niya? Hindi. Ano ang salita ng Diyos? Ano yung pamamaraan niya? Dalhin mo ng buo. Narinig po ninyo ako? Dalhin ninyo ng buo. Saan? Sa storehouse. Ano yung storehouse? Itong church kung saan ka kumakain spiritually, kung saan ka nag-a-attend. Amen po ba? Kaya, mabigat po ito. Lord, sabi diyan, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Mapagmalaki pa sila. Panginoon, hindi mo ba nakita yung ginawa ko? Lahat nga ng panahon ko, ng oras ko, nasa loob na nga ako ng church, sa ministry eh. Lahat na lang ng ministry, nandun ako. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Ano ba yung gusto niya sa iyo? Ano ba yung pinagagawa niya? Ano pa yung bagay na nasa puso mo, yung kwarto na nasa puso mo, na hindi mo sinusuko? Kaya, ano ang sabi ng 23? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evil doer. Hindi ho ba mabigat? Malinaw ho ba sa atin? Ano po? Hindi mo komo, nasa ministry ka dito sa loob ng church. Ginagawa mo na ang lahat. Nakapag-akay ka na ng mga kaluluwa. Ano po? Sabihin natin, nakapag-akay ka na ng 100. Pero kung itong sinasabi dito, I never knew you, away from me, you evil doers. Ano kaya yun? Ang sakit na po. Minsan mga pride po yan. Madalas pride. Ano po? Yung meron ka na-accomplish. Pagkatapos yung inner being mo, ang sabi, tingnan mo nga, ang galing mo, no? Dapat sinusupil po natin yan, yung inner being po natin yan.
Yan yung puso po natin. Kapag hindi mo sinupil yan, magiging mayabang ka talaga, magkakaroon ka ng pride. O, tignan mo, kung hindi sa iyo, wala namang magagawa yung mga kasama mong yung mga workers na yan eh. Ano? Nararanasan ho ba ninyo yan? Tapos yung tinapik ka, kagaling mo, kaya na, yung inner being mo, hindi ba umaalpas yan sa loob mo? Di ba? Ano yung kabure? Dapat supulin mo po yan. I-rebuke mo yan. Ang dapat mo lang sabihin dyan, yung Luke 17:10. We are unworthy servant. We have only done our duty. Lord, only by your grace kaya po nagawa ko ito, Lord. Yun lang ang dapat nating sasabihin. Hindi yun, lawen mo yung. Bagsak ka na po dyan. Kahit na marami pa kang kaluluwa na naidala mo sa ating Panginoon. Yan po ang sinasabi dito. Ito, ang dami nila. Sinabi nila, nag-drive out, nag-prophesy po sila sa pangalan ni Jesus, nag-drive out sila ng demons, nag-perform sila ng miracles. Pero sinabi sa kanila ng atma, I never knew you. Away from me, you evil doers. Suriin po natin yung sarili natin. Ano po? Yung bang obedience po natin, nagre-reflect ba? Isinorender ba natin talaga sa Diyos? Kaya nga po, remaining humble before God is a key part of surrendering to Him. Remaining humble. Kahit na po ano yung na-accomplish natin sa buhay po natin, dapat manatili po tayong, mapagpakumbaba. Dahil sabi ng James chapter 4, verse 6 to 7, and He gives grace generously, as the scripture says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. So humble yourselves before God, resist the devil, and he will flee from you. Humble yourselves. Sino po yung gagawin niya na i-humble niya, magpapakumbaba siya? Ang Diyos ba o tayo? Tayo po ang gagawa niya. Ano ba ang sabi niya? Resist the devil. Paano mo mariresist ang devil? By His word. Pwede kang maging humble by His word pa rin. Kaya nga po, kailangan natin ang salita ng Diyos. Hindi lang po yung every Sunday, naririto po tayo. Every third service ng Sunday, nandito tayo. Kahit na anong services pa yan. Ano po? Kahit na sabihin mo sa harapan ng ating Panginoon katulad nito, Lord, every third service po, nandun ako, nakikinig po ako. Huwag na natin hintayin po na sabihin sa atin, I never knew you away from me. You evil doer. Sino po yung nandito nung nakaraang last 2 o 3 weeks, Wednesday po, narinig po ninyo yung patutuo po ni Sister Eva Cheres. Sa panaginip po niya, sinabi ng ating Panginoon sa kanya, hindi kita kilala. Lord, mami ako pong tithes, offering. Gagawa ko pong mayap. Gumagawa po ako ng mabuti. Sa panaginip po yun, Ano po yan? Sinabi niya lahat yung ginagawa niya. Ano ang ibig sabihin nun? Warning po yun. Hindi sa kanya, hindi lang sa kanya, kundi sa atin lahat. Warning po yan. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Dapat, kung ano yung kalooban niya, yun ang sinusunod po natin. Ano pa yung kalooban ng Diyos? Na matagal na niyang inaano po sa atin. Sinasabi sa atin na ayaw mong gawin, ayaw nating gawin. Gumagawa tayo ng another way po natin. Ano ba yan? Huwag nating hintayin na sa panaginip sabihin ng Panginoon, hindi kita kilala. Lumayo ka sa akin, ikaw na evil doer. Ang bigat po nito. Ano po? Kaya po tayo, tandaan niyo, anuman po yung na-accomplish natin, ginagawa natin yan para sa ating Panginoon. Pag may tumapik po sa inyo, ang ganda ng ginawa mo, ang gaagad po nating sasabihin kung ano yung Luke 17:10. O kaya po, Lord, kaya po ipapuring ini. Ginamit mo ko mo. Automatic dapat yan. Huwag mo nang patatagalin. Dahil yung inner being mo, mayabang yan. Supilan mo agad. Ingay. Si Billy Graham, ganyan po. Libo-libong kaluluwa
ang kanyang mga naidala sa ating Panginoon. Kapag katapos niya pong nag-evangelistic, revival, maraming tumatapik sa kanya, hindi siya kumikibo. Aakyat siya kung saan siya naka-check-in na kwarto. At doon sa kama niya, luluhod siya. Iiyak niya lahat ng papuri ng Diyos na pinagkaloob, na sinabi sa kanya. Binabalik niya lahat sa ating Panginoon. Kaya yung integrity ni Billy Graham hindi po nasira. Hindi na ng kaaway. Bakit? Marunong po siyang magpakumbaba. Alam niya kung kanino niya ipagkakaloob yung papuri dahil siya ay instrumento lang ng Diyos. Tayong lahat, instrumento po tayo ng Diyos. Amen po. Meron pong kwento rito. Kwento po ni ni Saul. Hindi ko na po habaan dahil 3:35 na po. Matatapos po tayo diyan ng 5:00 pag hinabaan ko. Sa 1 Samuel chapter 15 verse 22-23. Alam po ninyo, merong iniutos si Yahweh kay King Saul na ang mga Amalekites po lupwigin niya lahat ito. Patayin niya lahat sa mga sanggol, sa mga binata, sa mga babae, lalaki, matanda, lahat po yan. Even yung mga hayop po. Pinalilipol po lahat ng ating Panginoong Hesus yan. Ng Diyos. Even yung hari po nila, si Haring Agag, pinapapatay niya po yan. Ginawa naman po ni King Saul. Nilusom niya po. Pinatay po nila lahat. Pero, ang ginawa nila yung mga matatabang mga hayop, kinuha po nila. Si Agag, binihag lang po nila, hindi nila pinatay. Dumating si Samuel, kinausap ng Panginoon, si Samuel, puntahan mo yan. Dismayado ko kang Haring Saul. Basahin na lang po ninyo. Tinatranslate ko lang po ito sa words, sa salita po natin. Kausapin mo siya. Kaya nga po dito sa ating babasahin ngayon, si Samuel, sinabi niya kay Saul. Alam mo, Samuel, Propeta Samuel, kaya naman kinuha ng aking mga kakawal, yung mga matatabang mga hayop na yan, para i-offer sa Diyos. Maganda naman po yung kanyang yung kanyang hangar, layunin niya. Sinunod niya ba yung utos ni Yahweh na lipulin lahat, wala siyang ititira? Hindi. Kaya po dito, sabi? But Samuel replied, what is more pleasing to the Lord? Your burnt offerings and sacrifices? Or your obedience to His voice? Listen, sabi po ni Samuel kay Haring Saul, obedience is better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Kahit na po magsakripisyo na tayo na magsakripisyo, ibigay na po natin yung mga tithes and offering natin, yung oras po natin, kung hindi ka naman nag-o-obey doon sa kalooban ng Diyos, yung kanyang pinagagawa sa iyo, wala pong kwenta yan. Ano pa ang sabi diyan? And submission is better than offering the fat of rams. Sa verse 23, rebellion is as simple as witchcraft. Yung palang rebellion, yung hindi mo pagsunod, pagre-rebelde yun. Ano po yan sinabi? As sinful as witchcraft. Mangkukulam. Kasing sama ng mga mangkukulam. Yung rebellion, yung hindi mo pagsunod. Sa ating Panginoon. Malinaw po ba sa atin? O mabibigla kayo? Pero yan po yung kasi nakasulat. Kaya ang laki ng LED natin dito para mabasa ninyo eh. Pinag-aaralan po natin ito. Ito ba ay umuukit sa puso po natin? Natatanim ba ito? Natatandaan ho ba natin? Nagbibigay ito ng conviction sa atin. Ano pa po? And stubbornness as bad as worshiping idols. Yung katigasan ng ulo po. Katigasan ng puso. Parang sinasamba mo, wino-worship mo, yung mga imahin, yung mga santo. Yan po yung sinasabi dito. So because you have rejected the command of the Lord, He has rejected you as King. Hihintayin pa ba natin na tayo po ay ma-reject? Hihintayin ba natin na marinig po natin, I never knew you? Away from me, you evildoer.
Alam po ninyo si Sister Eva, ano yung itinuro ng Holy Spirit sa kanya doon? Nung marinig niya yon, yung word, yung salita ng Diyos. Po, pwede palang gawin mo lahat ang ministry dito, pero wala kang intimate, wala kang intimacy sa ating Diyos. Hindi ka nagba-Bible study. Hindi ka nagme-meditate ng salita. Hindi mo siya kinakausap personally. Hindi ka nananalangin. Yun po ang hinahanap ng ating Panginoon Jesus. Amen po ba? Kaya po, si Saul, himbis na patuloy po yung kanyang paghahari, naputol po. Bakit? Partial obedience is still disobedience. Partial. Ano po? Kung kalahati lang, kung 80% lang yung pagsunod mo, partial pa rin po yan. Ang gusto ng Diyos, 100%. Amen po ba? Kaya nga po, partial obedience is still disobedience. You will never lose by obeying God. You will never win by disobeying God. Nasabi ko po sa inyo kanina, masyas ko pa. Mas gusto ko pa yung nahihirapan ako kaysa doon sa ipagkaloob ko na, sundin ko na yung inuutos sa akin ng banal na Espiritu. Salamat sa Diyos. Ang tinunaw niya yung kayabangan na yung katigasan, yung stubbornness na yun, yung rebellion kong yun. Salamat sa Diyos. Only by His grace. Salamat sa Diyos. Nakakatayo po ako dito dahil sa biyaya lamang ng Diyos. Kaya nga po, ikatlo, obedience is the fruit of true repentance because obedience leads to following Jesus. Tinako mong 15 minutes. Ano po? By obeying God's word, we follow Jesus' teachings and example. Ano po? Napakarami pong mga verses po sa Bible na tinuturo po kung paano mahalin ang Diyos. Ano po? Yung loving God is obeying Him. Sa John chapter 14 verse 15, if you love me, obey my commandments. John chapter 14 verse 21, those who accept my commandments and obey them are the ones who love me. And because they love me, my Father will love them, and I will love them and reveal myself to each of them. Sa John chapter 15, verse 10, when you obey my commandments, you remain in my love, just as I obey my Father's commandments and remain in His love. When you obey my commandments, you remain in my love. 1 John chapter 5, verse 3, loving God means keeping His commandments. Amen. Loving God. Mahal ho ba natin ang Diyos? Kung mahal po natin ang Diyos, dapat ano po yan? Yung kanyang mga salita, yung kanyang mga utos, nandito sa puso po natin, at hindi lang nandyan sa puso po natin, kung hindi ipinamumuhay, ginagawa po natin. Yan ang gusto po ng ating Panginoon. And His commandments are not burdensome. Hindi po pabigat ang mga utos ng ating Panginoong Jesus. Bakit nagiging pabigat po yan sa atin? Bakit? Kasi ayaw po nating sundin, ayaw nating gawin, kaya pabigat sa atin. Tama po ba? Tayong lahat naranasan natin, may inutos ang ating mga magulang. Kapag sinunod mo po ng masaya ka sa puso niyan, nagagawa mong mauusay. Pero kung ayaw mong sumunod, pabigat sa iyan, ganaganang kabuisitan, gawan mo. Yung weight mo, 1,000 times mo na sinabi, wala ka pang nagagawa. Kasi ayaw mong gawin eh. Kaya pabigat sa iyo. Pero, sabi po dyan, loving God means keeping His commandments. And His commandments are not burdensome. Sa 2 John chapter 1 verse 6, love means doing what God has commanded us. Loving God. Ano po? Ang sabi dyan, love means doing what God has commanded us. And He has commanded us to love one another, just as you heard from the beginning. Amen po. Kaya dito, pag-aralan naman po natin yung buhay,
ni Judas at saka po ni Peter. Ano po? Alam po natin kung si Judas. Siya ay isa sa mga napiling 12 disciples. Si Judas ho ba nakapagpagaling nung kapanahunan ni Jesus? Nung kasama niya si Jesus? Nakapagpagaling po yan. Kasi ilang taon po niyang kasama si Jesus. Pag nagtuturo si Jesus, naririnig niya lahat ng mga itinuturo ni Jesus. Tama po ba? Pero hindi po niya ipinamumuhay. Kaya wala po yung obedience leads to following Jesus. Wala yun sa puso niya. Kaya nga po, ano ang nangyari? Ibinenta niya si Jesus ng 30, silver. Pagkatapos, noong malaman niya nagkamali siya, naging remorseful po siya. Pero ano sabi ng 2 Corinthians chapter 7 verse 10? Godly sorrows brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. But worldly sorrows brings death. Anong klaseng sorrow yung kay Judas? Worldly sorrow. Kaya nagpakamatay siya eh. Pero kay Peter, pag-aralan natin kay Peter, anong klase po yung sorrow sa kanya? Godly sorrow. Kaya nga po dito sa John chapter 21 verse 15 to 19, dito itong kwentong ito po, 3 beses nang nagpakita si Jesus, magbuhat po nung namatay siya, pagkatapos nag-resurrect po siya. 3 beses na po siyang nagpakita sa mga disipulo. Ito po yung pangatlo, itong kwento na ito. Ito pong si Peter at saka yung mga kasamahan niya po na mga disipulo, nasa mga mangingisda po to, fishermen po sila. Pagkatapos, sabi ni Peter, sige, maiwan ko muna kayo, no? Pupunta ako maglalaot ako, mangingisda ako. Hindi, sama na kami, sabi po ng mga ibang disciples sa kanya. At pumunta po sila, inabot po sila na magdamag, wala po silang nahuling isda. Tapos si Jesus po, dumating yan, nasa dalampasigan. Mga kaibigan, nakahuli na ba kayo? Sabi po ni Jesus, wala pa. Sige, sabi niya, ihagis ninyo yung lambat sa kanan, sa right side. Sabi, hinagis naman po nila. Alam po ninyo kung ano nangyari? Napuno po yung lambat. At noon po, si Jesus, ang ginawa niya, talagang mahal na mahal niya yung mga disipulo niya. Pinanderan niya po ng isda. Hindi ko po alam kung St. Peter yung pinag-inihaw niya. May tinapay po yan. Pagkatapos po, merong bumulong kay Peter. Alam mo ba kung sino yung nagtanong na yon, yung nagsalita na yon? Sabi, si Jesus yun. Sabi po niya. Yung nagsalita na yon, yun po yung pinakamalapit kay Jesus, yung laging nakaano po sa kanya dito sa dibdib. Sino po yun? Si John Dilabet. Nung malaman po ni Peter yon, ang ginawa niya, kinuha niya yung damit niya dahil po noon po wala pang short no? Yung lang nila. Yung tradisyon nila, yung damit nila, kinuha niya yung pambalabal niya, sinuot niya, tumalon siya, pupunta kay Jesus. Tapos sabi po ni Jesus, sabi niya, magdala naman kayo ng nahuli ninyo dito. Sabi niya. Kaya nga po, ang ginawa nila, hinila po nila yung lambat ng punong-puno po ng isda. Alam po niyo sa kwento dyan, 153 yung laman ng lambat na malalaking isda. Malalaki. Kaya nga, 153, hindi nila mahila-hila Kaya nung nasa dalampasigan na po sila, nandun na si Jesus, sabi ni Jesus, tara, kain muna tayo. Sabi niya. Mag-almusal muna tayo. Dahil nga pinaghanda sila ng inihaw na isda at saka tinapay. Kaya po dito, pinakain niya muna sila Pedro. At dito po yung kwentong ito, sabi po diyan, when they had finished eating, ito na po ang ginawa ni Jesus. Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Sumagot naman po si Peter, yes Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Pangalawa, tinanong na naman niya si Peter. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord. You know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Si Pedro po, parang nawalan siya ng discernment. Ang ating Panginoong Jesus, tinatanong niya, si Pedro, yung love na sinasabi po ng ating Panginoong Jesus kay Pedro, yung agape love.
Yung agape love, ito po yung selfless love. Ito po yung unconditional love. Ito po yung sacrificial love. Hindi po agad nakuha ni Pedro. Kaya nung ikatlong tanong ng ating Panginoon sa kanya, sabi po, the third time, He said to him, verse 17, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Dito po, hindi na agape love yung ano po na tanong ng ating Panginoon, kung hindi po yung phileo love. Phileo love, yung brotherly love. Ano po, nasaktan si Pedro. Naisip niya po, ilang beses bang tinatwa ni Pedro si Jesus? 3 beses. Ano po? Pero hindi ba doon sa kwento yung napapanood natin, doon sa isang sitwasyon, nagtinginan sila ni Jesus. Sabi ni Jesus, doon nung nagtinginan sila, nung akin pong pinagbubulay-bulayan ito, tinignan niya si Peter, Peter, ito yung agape love. Kaya kong magsakripisyo. Kaya kong ibigay ang aking sarili para sa iyo. Kaya yung response ni Peter doon sa 2 tanong, brotherly love lang yun. Pero ang inaano ng Diyos, yung agape love. Tayo po, anong klaseng love ang ating ipinapakita, ipinapadama sa ating Diyos? Brotherly love lang ba? O kaya nating magsakripisyo? O kaya po nating gawin yung unconditional love? Kaya ba natin na maging selfless? Yung hindi makasarili? Anong klaseng love meron tayo para sa ating Panginoong Yesus? Kaya po dito nasaktan si Pedro. Nakita niya kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Yesus para sa kanya, para sa ating lahat. Pero ang turing lang pala ni Pedro, brotherly love lang. Wala yung sacrificial love, wala yung selfless, wala yung unconditional. Kasi sa brotherly love, sandali lang po yan. Nakuha po ninyo? Naunawaan po natin? Anong klaseng love ngayon meron tayo para sa ating Panginoong Yesus? Kaya nga po dito, sabi? Very truly I tell you, when you were younger, you dressed yourselves and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, follow me. Ang pagsunod po sa ating Panginoong Jesus, meron pong mabigat. Mabigat po. Nakakabayaran po yan. Even ang buhay po natin. Noong ma-restore po si Peter, nagawa niya pong ipagkaloob ang kanyang buhay. Pinapako nga siya na katulad ng ating Panginoong Yesus, pero nireject niya po yan. Hindi ako karapat dapat ibaligtad ninyo ako. Kaya po pinako siya nakabaligtad. Ganito po na-restore si Peter. Tayo po kaya, sa panahong ito, uulitin ko po, anong klaseng love, anong klaseng pag-ibig meron tayo na ipinapadama natin sa ating Panginoong Yesus? Brotherly love lang po ba? O yung agape love? It's not easy to obey God, but it's the wisest thing to do and always the best, even if it costs your life. Sana po dito sa atin, kapag nakarinig tayo ng salita na nasaktan po tayo, hindi po tayo kaagad nagtatampo. Hindi po natin sasabihin, ako bisa king Calvary, makanyan lamo. Isa lang yung nagsalita, dinamay mo pa lahat. Nawa yung puso po natin maging pure.
yung obedient po natin sa ating Panginoon, tunay po na kahit anong mangyari, susunod at susunod ka pa rin sa ating Panginoong Jesus. Amen. Tingnan po ninyo yung salitang obedience. Ano po yung nasa gitna? Dapat mamatay po tayo sa ating sarili. Dapat ang nandyan ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Last verse po, Matthew chapter 16, verse 24. Then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Yung cross po ito, kasama, nandyan po yung sufferings. Nandyan yung problema, nandyan yung trials. Ano man po yung mga pinagdadaanan po natin, kakayanin po natin yan. Ang kailangan lang po natin, pure heart, obedient heart. Dapat po nakikita yan. May ibigay. Tayong mismo, lagi ko pong inuulit, tayo mismo dapat nakikita natin sa sarili natin kung obedient ba tayo. Kung pure ba yung puso po natin sa ating Panginoon. At kung ano yung love na ating pong pinakikita, pinadadama sa ating Panginoong Jesus. True repentance leads to obedience. Obedience to God leads to following Jesus. Obedience is a way to respond to God's forgiveness and demonstrate our new identity in Christ. Yung pag-obey po, talagang dapat may bunga yan. Na may bago kang identity. Yung identity na yan po yung bagong buhay na pinagkaloob ng Diyos na tinatamasa po natin sa kasalukuyan. Amen po ba? Para marami po tayong maidalang kaluluwa, mahikayat na kaluluwa para sa ating Panginoon, dapat yung obedience po natin, yung repentance po natin, magbunga yan ng obedience sa ating Panginoong Yesus. Sino po ngayon ang naliwanagan na dapat marunong tayong mag-obey? Tandaan po yung sinabi ni Samuel kay Haring Saul. Obedience is better than sacrifice. Amen po ba? Ano ba yung kalooban? Ano ba yung inuutos? Ano ba yung sinasabi sa iyo ng Diyos na pinagagawa niya sa iyo? Mas maigi po na sundin natin yun. Hindi po yung pamamaraan po natin. Salamat sa ating Panginoon sa mga mensahe po niya. Very powerful messages. Na naririnig po natin. Sabi ko nga, nakatugma lahat. Yung purity, yung obedience. Sunod-sunod, napakaganda po. Itong the whole month po naman, November ito. Maging i-desire pa po natin kung paano tayo maging obedient sa ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay tatanggap ng banal na hapunan. At habang tayo po ay pinagsisilbahan ng mga